Panitikan sa panahon ng aktibismo. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa panitikan ng Pilipinas sa panahon ng aktibismo. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Nakikita niyo ba ang larawan? Ano ang napapansin ninyo sa larawan? Tama! Ang mga larawang nakikita ninyo ay ilustrasyon tungkol sa aktibismo. Ang panitikan sa Pilipinas sa panahon ng aktibismo, ito ay nangyari sa huling bahagi ng dekada 60 hanggang unang bahagi ng dekada 70 bago ideklara ang batas militar noong 1972. Ay naging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapahayag ng mga hinaing, adhikain at pakikibaka ng mamamayan, lalo na ang mga kabataang Pilipino, laban sa katiwalian, pang-aapi at kahirapan sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Ano nga ba ang mga katangian ng panitikan sa panahon ng aktibismo? Una, ito ay mapanuri at mapagprotesta. Dahil tumatalakay sa mga isyong panlipunan gaya ng kahirapan, korupsyon, karahasan at kawalang katarungan. Ginagamit upang batikusin ang mga namumuno at upang gisingin ang damdamin ng masa. Pangalawa, radikal at revolusyonaryo ang nilalaman. Umiikot sa temang makabayan, makamasa at laban sa imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo. Layunin nitong isulong ang pagbabagong panlipunan. Pangatlo, ginagamit ang wikang Filipino at mga katutubong wika upang mas maunawaan ng karaniwang tao at makabuo ng pambansang pagkakaisa. Pang-apat, mga tanyag ang mga tula at dulang may protestang laman. Ang mga tula, awit, sanaysay at dula ay naging pangunahing paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng mga aktivista. Ngayon ay puntahan natin ang kaligirang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng aktibismo. Panahon ng aktibismo. Uminit noong 1970 hanggang 1972. Ito ay tungkol sa paghingi ng pagbabago sa pamahalaan. Ang mga kabataan, ang mga nangungunang aktibista na karamihan ay mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas. Laman ng mga rally ang imperialismo, feudalismo at tinatawag na fascismo. Maraming kabataan ang sumapi sa bagong hukbo ng bayan o tinatawag na NPA. Humantong sa pagdedeklara ng martial law noong 1972 ang binhi ng aktibismo. Nauso sa panahong ito ang tinatawag na duguang placard. Pinatunayan ng mga kabataan na hindi laging ang pagyuyuko ng ulo at pag-ilag sa hangin ang bumubuo sa kanyang pagkamakalahi at pagkamakabansa. Mga 3 salita ang bukang bibig sa panahong ito: imperialismo, feudalismo at fascismo. Ano nga ba ang tinatawag na imperialismo? Ito ang pagpapalawak ng lakas o impluwensya. Ano naman ang tinatawag na feudalismo? Ito ang suliranin sa pagmamay-ari ng mga lupang sakahan. Ano naman ang tawag sa fascismo? Ito ang diktador o paggamit ng kamay na bakal at hindi paggalang sa karapatan ng kapwa. At ngayon ay puntahan natin ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng aktibismo. Ang mga kabataan ay nagpahayag ng damdaming punong-puno ng paghihimagsik. Maliban sa makinilya, gumagamit din sila ng pensil at isinusulat sa placard ang mga karaingan at pakikibaka gamit ang pulang pintura, kung saan nakilala ang kapanahonang ito na ang panahon ng duguang placard.
Naging palasak din ang panghihiram ng mga salitang Ingles, Kastila at iba pang likang salita sa kanto at pabalbal. Nagpapahiwatig ng di pagkakaroon ng kasiyahan sa takbo ng pamahalaan sa bayan natin noon. Tinalakay ang kabulukan ng lipunan at politika. Ilan sa mga kabataang bumabandila ay sina Rolando Tinio, Rogelio Mangahas, Efren Abueg, Reyo Alma, Clemente Bautista at marami pang iba. Karaniwang ang paksa ay social realista na sumasalamin sa lipunan. Tumatalakay ang mga suliraning panlipunan tulad ng kawalan ng lupa ng mga magsasaka, mababang sahod ng mga manggagawa, rebelyon sa kanayunan, katiwalian sa pamahalaan at marami pang iba. Ngayon ay puntahan natin ang panulaang Filipino sa panahon ng aktibismo. 3 katangian ng mga tula. Una, ang pagmamasid at pagsusuri sa kalagayan ng bayan. Pangalawa, ang pagsisiwalat ng katangian at dayukdok ng pagpapasasa ng mga nanunungkulan. At pangatlo, tahasang masasabing labag sa kagandahang asal ng panunungayaw at karahasan sa pananalita. Mga katipunan ng tulang naisaaklat sa panahon ng aktibismo. Mga pamagat. Una, mga ng panahon. Noong 1970 ni Alejandro Q. Perez. Pangalawa, kalikasan. Noong 1970 ni Anicito Silvestre. Pangatlo, peregrinasyon at iba pang tula noong 1970 ni Reyo Alma. Pang-apat, Sitsit sa Kuliglig noong 1972 ni Rolando S. Tinio. At pang-lima, Mga Gintong Kaisipan noong 1972 ni Segundo Esguerra. Ngayon naman ay puntahan natin ang dula, maikling kwento at nobela sa panahon ng aktibismo. Labis na mapangahas ang manunulat hindi lamang sa paksa maging sa usapan o salitaan ng mga tauhan sa akda. Payak at makatotohanan ang mga lingwahe sa panahong ito. Mga tanyag na nobela sa panahon ng aktibismo. Ang pamagat, Daluyong ni Lazaro Francisco. Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez. Dugo sa Bukang Liwayway ni Rogelio Sicat. Sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo Reyes. Narito naman ang mga halimbawa ng maikling kwento. Banyaga ni Liwayway Arceo. Empeng Negro ni Rogelio Sicat. Tata Celo ni Rogelio Sicat. Ang Kamatayan ni Tio Samuel ni Efren Abueg. Servando Magdamag ni Ricky Lee. Iba pang tanyag na mga panitikan. Ang Burgis sa Kanyang Almusal ni Rolando S. Tinio. Ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz ni Jose Pete Lacaba. May bango ang awit ng revolusyon ni Petty Martin. Elihiya sa isang rebelde ni Virgilio Almario. Ang panitikan sa comics at pelikula sa panahon ng aktibismo. Nagsimulang mapanood ang mga pelikulang malalaswa na tinatawag ding pelikulang bomba at mga akdang tungkol sa kahalayan. Dumadagsa ang mga comics at iba pang babasahin na ang mga larawang nakaguhit ay walang mga saplot sa katawan. Sa panahong ito ay tinuturing na pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan, subalit sa kabila ng mga pangyayari, may naaninag na liwanag sa pamamagitan ng patuloy na paglaganap ng panitikan sa iba't ibang paraan. Bakit nga ba mahalaga itong pag-aralan? Mahalagang pag-aralan ang panitikan sa panahon ng aktibismo dahil una, salamin ito ng ating kasaysayan. Ipinapakita nito ang kalagayan ng lipunan noong panahong iyon, ang galit, hinanakit at pag-asa ng sambayanan sa gitna ng krisis. Mas naunawaan natin ang kasaysayan hindi lang mula sa mga petsa at datos kundi sa damdaming inihayag sa patindikan. Pangalawa, nagsisilbing aral sa kasalukuyan.
Makikita rito ang halaga ng malayang pagpapahayag at ang kapangyarihan ng panitikan bilang paraan ng paglaban sa pang-api. Mahalaga ito lalo na sa panahong may banta sa demokrasya at karapatang pantao. Pangatlo, nagpapalalim ng kamalayang panlipunan. Tinuturuan tayong maging kritikal, mapanuri at makialam sa mga isyong panlipunan. Hindi lamang tayo basta tumatanggap ng impormasyon, kundi natututo tayong magtanong at magpahayag. Pang-apat, pagkilala sa tapang at talino ng kabataang Pilipino. Maraming kabataang manunulat at aktivista ang naging bahagi ng panitikang ito. Ang kanilang mga akda ay patunay ng papel ng kabataan bilang tagapagdala ng pagbabago. At panghuli, pagpapatuloy ng diwa ng paglaban. Sa pag-aaral nito, na ipapasa sa mga bagong henerasyon ang diwa ng makabayan, makatao at makatarungang paninindigan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa panitikan ng Pilipinas noong panahon ng aktibismo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.